Welcome to Pigeon Talk One-on-One. Topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One. Powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. So, kamusta naman yung performance ng mga ina? Actually, yung recent na mga cartoon natin, umuwi naman yung anak. Kaya lang, talagang umuwi talaga. Siguro medyo smash tayo. Oo. Kumbaga, at least kahit pa paano finisher siya. Kahit naman yung unang lipat ko sa PHA, 2006 yata, nagpasiksing ako sa kanya. Talagang umuwi na makarto din. Kaya lang mga cut-off, mga ganun. Umuwi talaga. 2011. 90 something, 6902. Siyempre din. So, ayun sir, kumusta naman ang North team niyo ngayon sir? Sir, kaya ba? Well, yesterday I clocked 13 out of 40. Very good. 13 out of 40. And I did not train at Solano and Pagabag. Okay. Hindi ka inabot na next mass. Hindi ako nag-train. So, wala ka next mass. I smash training at first Santa Fe. So, doon lang. So, the rest, Sa Santa Fe sir, ilang nawala? parang 7 o 8. 7. No. Wala ako nag-assignment ako ng, I got 40 months, assignment at 40, kompleto. Nag-training, first and second training na ako ng tatlo. Okay, so Tuloy-tuloy yung training, mga kulang. Okay. Doon sa Santa Fe na una, doon nalagas ng kilo. So 13 na lang sir ang natin. O, apat na. So, ito yung nawala. So, start ko ng 33 33. yesterday. Okay. So, nakla ko lang. Yung 33, may kasamang 7 Albert. Okay. 7 Albert. Nakla ko 13 racing. So, kanina, umuwi ng as of now, yung 40 ko, 32 na. 32. So walo pa yung in-expect. Walo pa. Yung race kahapon, prior to that, hindi na may forecast eh. Cloudy, walang ulan eh. Well, maybe because of the weather change kasi doon, pwede mainit. And then along the way, may mga ulan. Kasi yung weather natin, system, nagbabago na from bagat to easterlies. So yung easterlies, may carry ng mga rains din eh. May kasama. So around 1 or 2 weeks, magiging amihan na tayo. Yes. So siguro, maabutan natin ng mas magandang weather sa amihan. Because sa amihan, medyo tailwind na yan. Tailwind. For the north. Yes. Favorable sa pigeon. Okay. And Pero may papasok pa doon ng bagyo on Thursday eh. yes, pero Buti Thursday, siguro by Sunday wala na. Yes, so Thursday ang pasok sa Philippine Area of Responsibility. Baka Saturday nakalabas na ng PAR. kasi normally, sa pigeon racing, merong mga events na related sa racing na like typhoon, earthquake, magnetic field changes. Ito mga ganyan. Quick, hindi na affected siya. Yes, so kasi yung mga animals, yes, affected talaga. So, nauna ang sensitivity for the humans. Yes. Alam nila. Diba? Akala mo maliwanag. So, maybe, after that, after the typhoon, akala mo maliwanag. Ha? Pero may effect na sa ground eh. Yes, so Tsaka yung hangin. O, hangin, bago-bago. Possible. possible. Kaya Sir Nixon, kamusta naman yung North ngayon? Gulong. From ilang ibon sir kayo? Ang load ko, 52. 50. So, ang nakla ko parang 10. 10? Okay. Apat na 2K, 6 na super. Dami pa pala. Okay. Okay. So kanina sir, ilan pa umuwi niyo? Basta kahapon 10, tapos after cut-off hanggang ngayon,
24. 24. Mas meron pa yung mga umuwi pa. Pero yung mga nauna ko, durugi talaga yung mga pakpak nila. Medyo tabingin na eh. Parang nalaspar talaga sila. Okay. So, It's lagi good yung weather today. good weather. Kaya umuwi. Saka kanina umaga, sobrang ganda talaga. Clear sky tayo. Kasi pag malakas pamulan ngayon, wala na. Kala ko nga, good weather kahapon. Good na madaling race. Yung pala hindi. Ay maraming nagulat. So, since na-let's smash kayo, sir, ano yung nagiging preparation nyo ngayon? So, kasi gumagamit ako ng mga timani ko, mga victory product. Number one, binibigyan ko ng mga idea. Idea. Pagkadali. Idea, tapos pellet, small seeds. So, kailangan mo na ma-recover. Yes. Yung small seed mo, whole day, pati gabi, or Arrival lang. Arrival lang. Tapos, hapon, regular. Tapos lalagyan ko uli ng small seeds. Okay. Basta kailangan yung uwi nila nung oras na yung nakatahinga sila, tapos small seeds. So, second day. second month, tatabak na. Okay. Nagda-darkening po ba kayo? Ay, hindi. Pag kayong papahinga nyo? So, normal. Normal. Ang tanong mo kung Darkening. darkening. Para the whole tulog lang. Basta gusto ko lang sa gabi, madilim yung loob ko. Okay. Kasi darkening ang hirap eh. Hindi walang ventilation. So baka kasi yung darkening before, ginagamit nila para sa delay of the mold. Dinay-delay yung mold. For example, in Taiwan, dinay-delay nila kasi ang laban nila puro young birds. Yes. So kailangan naka-delay. Walang bibitaw na flies. Di ba? Pero sa atin, hindi naman eh. Ang karera natin is almost 8 to 9 months old, di ba? So, we raise them as natural as possible. Nearest to nature, kailangan ganun. Ang ibig mo sabihin sa darkening, during recovery, Yes. at yung mentioning, Recovery o during the young recovery, pag-uwi, after pag-uwi. I will I heard of that, na pag naka-darkening sila, mas mabilis bumawi. Kaso pag may darkening, pag sa loob mo, maliwanag eh. maliwanag yung look ko. So, i-cover mo na, ilagay mo sa room na walang ventilation, hindi naman okay. Para sa akin, not useful ang darkening. Kasi Mas, close the light, kung ano man sa loob mo, tapos sila may storbo, mapagpahinga sila, pwede na. Kasi iba, di ba, parang since yung mga loft nila may mga ilaw, so minsan in-extend nila yung lights na up to 7 or 8 p.m. The darkening is Pagka yung iba naman, sir, so pagka papatay na ng maaga yun or di na nila bubuksan. para sa akin, yung mga ibon na umuwi sa karera, pahinga kailangan. Okay. On the first day, second day, hinahayaan na. Ilalabas ko sa flying pen with sunlight. Sweet sunlight. Sunlight ang number 1 recovery. Di ba? Huwag mo itatago sa kwarto. Di ba? What if, sir, pagka, di ba, katulad ngayon, this much, what if kinabukasan umuulan pa rin? Mga susunod na Well, pagka tuloy ang ulan, nasa loob lang sila. Nasa loob lang po. Para hindi mabasa kasi, para hindi masipon, gano'n. Okay. Pero, like Monday, Sunday ang race, di ba? Monday, umuwi pa sila. Hindi ko pinapalabas ang ibon. Tuesday na ako nagpapalipad. Papalipad. So, importante after the race is rest. Okay. Pahinga ang ibon for recovery. Diba? Ayun. Kaya Sir Dixon, after this race ba, nag-road training pa po ba kayo sa Aptos? Usually, Preparation ninyo? Tuesday ako. Tuesday. Dapat. Pero depende kasi day by day nga ako. Yes, opo. So, titignan mo kung muna kung kaya. Pag hindi. Okay. Oo, kasi importante sa akin, recovery nga. Pero ang balita ko, sir, pagka nagsa-self-toss ka, mga ilang kilometers lang every Ako pag every week. Pag Wednesday, kung Wednesday Yes, mga 100. 100 kilometers. Tapos pag Thursday, 70, 50. Okay. Oo, ganun. So, parang pagpag lang. Pagpag lang. Okay. So, ang tip po ninyo, kumbaga parang naka-system talaga siya na every week may self-toss, no? Tama. Kung kaya ng ibon. Kaya. Kung kaya ng ibon. Or depende din sa weather. Kung, Depende sa weather. Oo. Pero kung good weather for the rest of hanggang dulo,
Ilang times po kayo nagsa-self-training? Max dalawa. Paglaban na. Dalawa. Max dalawa. Dalawa. Okay. Oo, max dalawa. Pero pag lumalayo na, halimbawa, pinabawasan ko na. Pero always depende pa rin sa ibon. So, ang pinaka-minimum mo, mga 50 kilometers na. Okay. Ang max is 100 kilometers. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang ako. Kasi hindi mo naman kailangan layo dahil siyempre nag-race niya, di ba? Yes. Nakaayon niya. So kailangan mo magpag lang para hindi lang bumaba.